Nakatayo ako sa harap ng isang salamin sa isang malamig at puting silid. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa hangin. Sa salamin nakikita ko ang isang babaeng pilit na ngumingiti. Isang babaeng matagumpay sa kanyang karera pero may isang malaking butas sa kanyang puso. Ako yon, si Heidi Martinez. Okay naman ang lahat ng resulta mo, Heidi, sabi ng doktora sa akin. Ang kanyang boses ay malumanay pero ang mga salita niya ay pamilyar na. Physically, you are healthy. Walang problema. Ito na ang pang-5 doktor na nagsabi niyan sa akin sa loob ng 3 taon. Lahat sila pare-pareho ang sinasabi. Pero ang tanong sa aking isipan ay iisa lang. Kung walang problema, doktora, bakit hanggang ngayon wala pa ring ang ngiti sa aking mukha ay unti-unting naglaho? Ang tanong na iyon, isang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko gabi-gabi. Isang tanong na sumisira sa akin ng dahan-dahan. Hinawakan ng doktora ang aking kamay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Susubukan natin ang isang bagong treatment. Marami nang nagtagumpay dito. Isang bagong pag-asa, isang bagong tableta, isang bagong sakit sa bulsa, isang bagong cycle ng pag-asa at pagkabigo. Tumango ako at ngumiti. Sige po, doktora, susubukan po namin, laging namin. Kahit na ako lang ang laging nandito sa klinika. Si Paulo ang asawa ko ay laging may importanteng tugtugan o meeting. Pero naiintindihan ko. Ganoon ang buhay ng isang freelance musician. Paglabas ko ng klinika, ang init ng Maynila ang sumalubong sa akin. Pumasok ako sa aking kotse at sumandal sa upuan. Doon sa kaligtasan ng aking sasakyan, hinayaan kong bumagsak ang aking mga balikat. Ang maskara ng isang matapang na babae ay pansamantalang hinubad. Ang natira ay isang babaeng pagod na. Ilang taon na naming sinusubukan, ilang test, ilang dasal. Pero ang sagot ay laging katahimikan. Tinawagan ko si Paulo. Hello, mahal. Sagot niya, ang kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. Hello! Katatapos ko lang dito sa doktor. O anong sabi? Wala. Ganun pa rin. Pero may bago raw treatment na susubukan. Narinig ko ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Heidi, alam mo namang okay lang kahit wala, di ba? Sabi niya. Basta kasama kita, sapat na sa akin. Ang mga salita niya ay dapat maging isang aliw. Pero bakit may kirot? Alam ko, sabi ko. Pero gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. Gusto kong buuin ang pamilya natin. Buo na tayo, sabi niya. Isang matamis na kasinungalingan. Alam naming pareho na may kulang. Ang sunod kong tinawagan ay ang best friend ko. Ang ate-atehan ko. Si Liza. Heads, napatawag ka, masiglang bati niya. Heads ang tawag niya sa akin. Liza, sabi ko, at ang boses ko ay nagsimulang mabasag. O bakit? Galing ka sa doktor mo. Agad niyang nahulaan. Kilalang kilala niya ako. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Oh, hay naku. Huwag ka nang umiyak dyan, sabi niya. Nandito lang ako. Gusto mo puntahan kita dyan. Wag na, okay lang ako. Kailangan ko lang marinig ang boses mo. Siya ang aking sandalan. Ang aking kakampi. Mula pagkabata kami na ang magkasama. Pag-uwi ko sa aming bahay sa Quezon City, ang katahimikan ang sumalubong sa akin. Isang magandang bahay. Malaki para sa aming dalawa. Bawat sulok nito pinaghirapan ko. Bawat gamit pinag-ipunan ko. Bilang isang marketing director, nagtatrabaho ako ng husto para maibigay sa amin ang isang komportableng buhay para kay Paulo. Para sa pamilyang pinapangarap namin. Pero ang katahimikan sa loob ng bahay ay isang malakas na paalala. Isang paalala sa kung ano ang wala kami. Isang anak. Tumunog ang telepono, si nanay. Oh Heidi, anak, kumusta? Okay lang po, nay. Wala ka sa trabaho. Tumawag ako sa opisina mo, wala ka raw. Ang nanay ko, alam niya ang lahat.
Galing lang po sa doktor. Natahimik siya. Pagkatapos, may maganda na bang balita? Ang tanong na kinatatakutan ko. Wala pa po, Nay. Naku anak, hindi na kayo bumabata. Tingnan mo ang Kuya Mike mo, pangatlo na ang anak. Nay, please. Sinasabi ko lang naman. Nag-aalala lang ako. Gusto ko nang magkaapo mula sa'yo bago ako mawala sa mundo. Isang pamilyar na drama. Isang pamilyar na bigat sa aking dibdib. Sige po, Nay. Tatawag na lang po ako ulit. Ibinaba ko ang tawag. Umupo ako sa aming malambot na sofa, tumingin ako sa paligid. Ang mga picture frame sa pader, ang aming wedding picture. Masaya kami. Puno ng pangarap, isang litrato naming tatlo ni na Paulo at Liza. Ang Three Musketeers, ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko. Sila ang mundo ko. Akala ko, dumating si Paulo ng gabi na. May dala siyang isang bulaklak ng rosas. Para sa pinakamatapang na babaeng kilala ko, sabi niya, at niyakap ako. Sa mga yakap niya nawawala ang lahat ng sakit. Sa mga bisig niya naniniwala akong malalampasan namin ang lahat. Magkasama. Mahal kita, Heidi. Mas mahal kita, Paulo. Pinaniwalaan ko iyon. Pinaniwalaan ko ang bawat salita, bawat halik, bawat yakap. Dahil kung wala iyon, ano pa ang kakapitan ko? Ang pag-asa. Iyon na lang ang natitira sa akin. Ang pag-asa na balang araw, magiging kumpleto rin kami. Ang pag-asa na balang araw ang katahimikan sa bahay na ito ay mapapalitan ng iyak at tawa ng isang sanggol. Hindi ko alam na ang katahimikang iyon ay malapit nang mabasag. Hindi ng iyak ng isang sanggol, kundi ng pagsabog ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang karayom, sa anumang operasyon. Isang katotohanang sisira hindi lang sa aking mga pangarap, kundi sa aking buong mundo. Ang pagtataksil ay hindi laging dumadating na parang isang magnanakaw sa gabi. Minsan matagal na pala itong nakatira sa loob ng iyong bahay. Nakatago sa likod ng mga pamilyar na ngiti. Ang biyahe ko sa Cebu ay dapat 1 linggo. Isang malaking product launch. Nakakapagod pero matagumpay. Pero natapos namin ang lahat ng mas maaga sa inaasahan. Ang flight ko ay dapat sa Sabado pa ng umaga. Pero Biyernes ng hapon nakahanap ako ng pagkakataon. Isang bakanteng upuan sa huling flight pabalik ng Maynila. Surprise na isip ko habang nakangiti. Mamimiss ko ang isang gabi sa isang marangyang hotel, pero mas gusto kong makauwi. Mas gusto kong sorpresahin si Paulo. Namiss ko na siya. Namiss ko na ang yakap niya. Gabi na nang lumapag ang eroplano sa NAIA. Ang pamilyar na gulo at ingay ng Maynila. Kumuha ako ng taxi. Sa buong biyahe ang isip ko ay nasa bahay. Nai-imagine ko na ang mukha ni Paulo, ang kanyang pagkagulat, ang kanyang ngiti. Marahil manonood kami ng pelikula o mag-uusap lang hanggang madaling araw. Mga simpleng bagay. Pero iyon ang mga bagay na pinakamahalaga. Paliko na ang taxi sa aming kalye. Mula sa malayo napansin ko agad. May mali. Ang bahay namin ay napakaliwanag. Ang lahat ng ilaw ay nakabukas. At sa labas, maraming nakaparadang sasakyan. Ilan sa mga ito pamilyar, ang kotse ni Kuya Mike, ang lumang van ni tatay. May party po yata sa inyo, ma'am, sabi ng taxi driver. Mukha nga po sagot ko pero ang puso ko ay nagsimula ng kabahan. Anong party? Bakit walang nagsabi sa akin? Baka birthday ng isang kaibigan ni Paulo. Isang surprise party na hindi na nasabi sa akin dahil akala nila ay nasa Cebu pa ako. Tama, iyon lang siguro yon. Huminto ang taxi sa tapat ng aming gate. Binayaran ko ang driver at bumaba. Ang ingay mula sa loob ay mas malinaw na ngayon. Tawanan, musika, at ang tunog ng mga basong nag-uumpugan. Ang gate ay hindi nakalak. Dahan-dahan akong pumasok sa aming garden.
Ang pinto sa harap ay bahagyang nakaawang lumalabas ang liwanag at ingay. Rinig na rinig ko ang mga boses. Ang boses ng nanay ko tumatawa. Ang boses ng mga pinsan ko. Huminga ako ng malalim. Oras na para sa aking sorpresa. Itinulak ko ang pinto at pumasok ako sa sarili kong bahay. At doon ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Ang sala namin. Ang lugar kung saan ako nagpapahinga. Ngayon puno ito ng mga lobo. Mga lobo na kulay asul at rosas. Puno ito ng mga taong kilala ko. Ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya. At sa gitna ng pader may isang malaking banner. Ang mga letra ay masaya at makulay, pero ang mga salita ay isang patalim na tumusok sa aking puso. Surprise baby shower for Paolo. Liza, napako ako sa aking kinatatayuan. Ang aking bagahe ay nahulog mula sa aking kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nalunod sa malakas na tawanan. Ang aking mga mata ay hindi makapaniwala. Si Paolo, ang asawa ko. Nakatayo siya sa gitna ng sala, masaya. At sa tabi niya nakayakap sa kanyang braso. Si Liza, ang best friend ko, ang aking ate-atehan. Ang kanyang bestida ay masikip ipinapakita ang isang bagay na hindi ko kailanman magkakaroon. Isang malaking tiyan. Buntis siya. At ang kamay ni Paolo ay nakahawak doon. Hinahaplos. Ang parehong kamay na humahawak sa akin tuwing umiiyak ako dahil sa aming pagkabigo. At ang lahat ng tao sa paligid nila, ang nanay ko, ang tatay ko, ang mga tita at tito ko, lahat sila ay nakangiti, pumapalakpak, may isang nagsigawan. Congratulations Paolo and Liza, nagsigawan ang lahat. Cheers, walang nakapansin sa akin. Nakatayo ako sa may pinto, isang multo sa sarili kong tahanan. Isang anino sa gitna ng kanilang selebrasyon. Nakita ko ang nanay ko na lumapit kay Liza at hinaplos din ang tiyan nito. Sa wakas magkakaapo na rin ako, sabi niya, lumuluha sa tuwa. Ang parehong luha na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Ang hangin. Kailangan ko ng hangin. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng pagkain, ang pabango ng mga bisita, ang matamis na amoy ng cake. Lahat ng ito ay parang lason na pumapasok sa aking baga. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang mga masayang mukha ay naging mga halimaw. Ang mga tawanan ay naging mga insulto. Ang buong eksena ay isang bangungot. Bago pa may makakita sa akin, bago pa ako bumagsak, umatras ako. Dahan-dahan, tahimik. Tulad ng isang magnanakaw na umaalis sa lugar ng krimen. Pero ako ang ninakawan. Ninakawan ng asawa, ng kaibigan, ng pamilya, ng dignidad. Lumabas ako ng pinto at isinara ito ng walang tunog. Naglakad ako palayo sa aming bahay. Ang tunog ng party ay humihina sa aking likuran. Pero sa loob ng aking ulo ang ingay ay nakakabingi. Ang pagtataksil. Hindi lang ito isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang sabwatan. Isang karnabal ng panloloko. At lahat sila ay kasali. Alam nila. At wala silang pakialam sa akin. Nakarating ako sa kanto. Nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang aking anino ay mahaba at nag-iisa. Doon sa gitna ng kalye, hinayaan kong tumulo ang unang luha. Pero hindi ito isang iyak ng kalungkutan. Ito ay isang iyak ng isang bagay na mas malalim. Isang iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Sa isang iglap, may dumaang taxi. Pinara ko ito. Saan po tayo ma'am? Tanong ng driver. Hindi ako nakasagot. Saan nga ba ako pupunta? Wala na akong tahanan. Wala na akong pamilya. Wala na akong buhay. Kahit saan sabi ko, mag-drive lang po kayo. Sumakay ako at hindi na lumingon pa. Ang taxi ay umikot sa mga kalye ng gabi. Isang walang katapusang dagat ng mga ilaw at anino.
Nakasandal ang ulo ko sa malamig na salamin ng bintana. Ang mga tanawin sa labas ay malabo pinapalabo ng mga luhang hindi ko pinipigilan. Ang sakit ay isang pisikal na bagay. Isang mabigat na bato sa aking dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang mga imahe mula sa party ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang kamay ni Paulo sa tiyan ni Liza. Ang ngiti ni nanay. Ang banner. Okay lang po ba kayo, ma'am? Ang boses ng driver ang gumising sa akin mula sa bangungot. Tumingin ako sa kanya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Opo, pagsisinungaling ko. Pagod lang po. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi ako pwedeng maging ganito. Ang pag-iyak ay hindi magbabago sa nangyari. Saan po talaga ang punta ninyo? Tanong niya ulit. Kailangan ko ng isang lugar. Isang lugar na ligtas. Isang lugar na walang alaala. Sa pinakamalapit na hotel po. Kahit yung simple lang. Tumango siya at nag-U-turn. Makalipas ang ilang minuto, huminto kami sa tapat ng isang maliit na hotel sa isang tahimik na kalye. Hindi ito marangya. Pero malinis tingnan. Iyon lang ang kailangan ko. 4 na pader at isang pinto na may kandado. Nagbayad ako at bumaba. Sa front desk, kumuha ako ng isang kwarto para sa isang gabi. Ginamit ko ang aking credit card, hindi iniisip ang mga posibleng kahihinatnan. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang mabuhay. Ang makalampas sa gabing ito. Pagpasok ko sa kwarto, ang katahimikan ang sumalubong sa akin. Isang maliit na kama, isang maliit na TV, isang maliit na bintana na tanaw ang pader ng katabing gusali. Ito ang aking kanlungan. Ibinagsak ko ang aking sarili sa kama. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Sa dilim, mas malaya akong harapin ang aking mga demonyo. Ang sakit. Sinubukan kong unawain. Paano? Bakit si Liza? Ang kapatid ko. Ang karamay ko. Naalala ko ang lahat ng mga gabing umiyak ako sa balikat niya. Ang lahat ng mga sikretong ibinahagi ko. Ginagamit niya pala ang lahat ng iyon laban sa akin. Habang inaalo niya ako sa likod ko, tinatawanan niya ako. Si Paulo. Ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ang kanyang mga matatamis na salita. Okay lang kahit wala basta kasama kita. Isang kasinungalingan pala ang lahat. Habang sinusubukan naming bumuo ng pamilya, bumubuo na pala siya ng sarili niyang pamilya. Sa best friend ko pa. At ang pamilya ko. Ang nanay ko. Ang kanyang walang katapusang pagnanais na magkaapo. Nabulag ba siya ng pagnanais na iyon, kaya't kinunsinti niya ang pagtataksil na ito o kasama siya sa plano mula pa sa simula. Lahat sila, alam nila, at hinayaan nila akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Ipinagdiwang nila ang aking pagkasira sa sarili ko mismong pamamahay. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malamig, galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Pero sa ilalim ng galit, may isa pang damdamin na lumitaw. Isang nakakagulat na kalinawan. Para akong isang taong nalulunod na biglang nakaahon at nakahinga. Ang hangin ay masakit pero malinaw. Wala na akong pamilya, wala na akong asawa, wala na akong best friend. Nawala sa akin ang lahat. At kapag nawala na sa iyo ang lahat, wala ka ng kinatatakutan. Wala ka ng dapat pangalagaan. Malaya ka na, malaya kang gumanti. Ang salitang paghihiganti ay pumasok sa aking isipan. Hindi ito isang mainit na pagnanasa. Ito ay isang malamig lohikal na konklusyon. Hindi sila pwedeng basta na lang magwagi. Hindi sila pwedeng bumuo ng isang masayang pamilya mula sa mga abo ng aking buhay. Pagbabayaran nila, lahat sila, pero hindi ko ito kayang mag-isa. Kailangan ko ng kakampi. Isang taong nasa labas ng kanilang bilog ng kasinungalingan. Isang taong nasa panig ko pa rin,
Mayroon pa ba? At pagkatapos isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Kuya Mike. Ang panganay kong kapatid. Lagi kaming nag-aaway. Magkaiba ang aming mundo. Siya isang simpleng construction worker. Ako isang corporate executive. Pero sa kabila ng lahat, alam kong mahal niya ako. At higit sa lahat, si Kuya Mike ay may isang bagay na wala na sa akin. Isang malinaw na pananaw sa kung ano ang tama at mali. Kinuha ko ang aking telepono. Hating gabi na. Pero hindi ako nag-atubili. Tinawagan ko siya. Hello, sagot ng kanyang inaantok na boses. Kuya, sabi ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. Heidi, anong problema? Bakit gising ka pa? Nasa Cebu ka, di ba? Huminga ako ng malalim. Nandito na ako sa Maynila. At pagkatapos ibinuhos ko ang lahat. Ikinuwento ko ang pag-uwi ko. Ang party, ang banner. Sina Paulo at Liza. Sina nanay at tatay. Lahat. Sa kabilang linya ang katahimikan ay napalitan ng mga mura. Isang galit na sumasalamin sa sarili kong galit. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago na. Gising na. Nasa isang hotel. Anong pangalan ng hotel? Pupuntahan kita. Wag na kuya. Okay lang ako. Kailangan ko lang. Kailangan kong malaman. Ang alin? Nandoon ka ba sa party? Tanong ko. Ang tanong na pinakakinatatakutan kong marinig ang sagot. Natahimik siya. Isang mahabang mabigat na katahimikan. Oo, sabi niya sa wakas. Pero hindi ko alam na sorpresahan yon. Ang sabi nila, birthday party lang ng kaibigan ni Paulo. Nang makita ko yung banner, umalis agad ako. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tatawagan sana kita bukas. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Heidi, maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo, kuya, putol ko sa kanya. At totoo iyon. Sa lahat ng tao siya lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Kuya, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay isang utos. Kahit ano, Heidi, sabihin mo lang. Doon sa dilim ng isang murang kwarto ng hotel, sinimulan naming buuin ang unang hibla ng aming plano. Isang plano ng paghihiganti. Isang plano para bawiin ang aking dignidad. Ang matatag na babae na laging sinasabi ng mga tao na ako sa trabaho. Ngayon ko lang siya tunay na naramdaman. Hindi siya isinilang sa tagumpay. Isinilang siya sa gitna ng pagkawasak. At sinabi ko sa sarili ko ang isang panata. Hindi na ako magtitiis. Ang kapalaran ko ay hindi ang maging isang biktima. Ang kapalaran ko ay ang maging bagyo na sisira sa kanilang perpektong mundo. Ang umaga ay dumating na may malamig na liwanag. Sa loob ng kwarto ng hotel, ang sakit ng nakaraang gabi ay hindi nawala. Pero hindi na ito isang nakalulunod na alon. Ito ay naging isang matigas na yelo sa aking puso. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay pagod. Pula ang mga mata. Pero may bago sa kanyang tingin. Isang kislap ng bakal. Hindi na ako ang Heidi na umalis ng bahay kahapon. Ang Heidi na yon ay namatay na sa gitna ng mga lobo at tawanan. Ang babaeng narito ngayon ay iba na. Isa siyang reyna na tinanggalan ng kaharian. At ngayon babalik siya para bawiin hindi lang ang korona kundi ang lahat. Naligo ako. Nagbihis. Ang bawat kilos ko ay may bagong layunin. Hindi na ako biktima. Isa na akong mandirigma. Nag-check out ako sa hotel at kumuha ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Sa bahay ko, sabi ko. Ang mga salita ay may bigat. Oras na para bumalik sa teritoryo ng kaaway. Pagdating ko sa aming kali, ang mga sasakyan ay wala na. Ang bahay ay tahimik na ulit. Para bang walang nangyari. Para bang isa lang itong masamang panaginip. Pero ang mga bakas ay naroon pa. Isang naligaw na lobo na nakasabit sa halaman. Ang amoy ng alak sa hangin.
ang mga bakas ng kanilang pagtataksil. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Ihanda mo ang iyong maskara, Heidi. Ang pinakamahusay na pag-arte ng iyong buhay ay magsisimula na. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko si Paulo sa sala. Nag-aayos siya. Nagliligpit ng mga basura. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nang makita niya ako, para siyang nakakita ng multo. "Mahal, nandito ka na." Sabi niya, ang boses niya ay masyadong masigla, masyadong pilit. Lumapit siya para yakapin ako. Hindi ako umiwas. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Takot siya, at dapat lang. "I'm home," sabi ko ngumiti. Isang ngiting sinanay ko sa salamin kaninang umaga. "Namiss kita." "Namiss din kita," sabi niya humigpit ang yakap. Sobra. Bumitaw ako sa yakap at tumingin sa paligid. Wow! Anong nangyari dito? Nagkaroon ba ng bagyo? Nagkamot siya ng ulo. "Ah, yan ba? Kasi nag-surprise birthday party kami para kay Mark, yung kaibigan ko. Medyo nagkagulo kagabi." Ang kasinungalingan. Mabilis at walang kagatol-gatol, pinaghandaan niya ito. Ngumiti ako. Talaga, sayang, na-miss ko. Sana pala hindi na ako nag-early flight. Ang aking mga salita ay tila nagpagaan ng kanyang loob. Nakahinga siya ng maluwag. Naniwala siya. O pinili niyang maniwala. "Oo nga eh, hinahanap ka nga nila." Sabi ko, "Nasa Cebu ka pa." "Kumusta naman ang party?" tanong ko habang naglalakad papuntang kusina. Ang kusina ko, puno ng mga platong hindi sa amin. Ang amoy ng spaghetti na luto ng nanay ko ay nandoon pa rin. Isang sampal sa aking mukha. Masaya naman. Alam mo na inuman kwentuhan. Si Liza, nandito ba siya kagabi? Ang tanong ko ay direkta. Isang pagsubok. Nakita ko ang bahagyang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Oo dumaan siya saglit. Maaga ring umalis. Pagod daw galing sa ospital. Isa pang kasinungalingan. Itinala ng isip ko ang lahat. Okay. Tatawagan ko nga siya mamaya para mangamusta. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagliligpit. Pinanood ko siya, ang asawa ko. Isang estranghero. Ang bawat kilos niya ay isang pag-arte. Ang bawat salita niya ay isang linya mula sa isang script. Pero ngayon alam ko na ang buong kwento. At ako ang magdidikta kung paano ito magtatapos. Pumanik ako sa aming kwarto. Ang amoy nila ay nandoon pa. Isang halo ng pabango ni Liza at alak. Ang kama namin, ang sagradong lugar namin. Dinungisan nila. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit, pero pinakalma ko ang sarili ko. "Wag na yun, Heidi. Wag kang padalos-dalos. Ang galit ay isang apoy na kailangang kontrolin. Gagamitin ko ito hindi para sunugin ang sarili ko, kundi para tupukin sila." Nag-unpack ako ng aking mga gamit. Inilagay ko ang aking mga damit sa aparador. Inayos ko ang aking mga gamit sa banyo. Lahat ay normal. Lahat ay tulad ng dati. Ang normalidad ang aking magiging sandata. Ang aking katahimikan, ang aking magiging bomba. Nang hapon na iyon, tinawagan ko si Liza. "Heads, nakauwi ka na pala. Kamusta ang flight?" Ang masayang boses niya. "Okay lang, pagod." Sabi ni Paulo, "Nagparty daw kayo kagabi." "Ay oo, grabe. Ang saya, sayang wala ka." Birthday ni Mark eh. Ang kanilang mga kasinungalingan ay perpektong magkatugma. At pinagplanuhan nila ito. "Oo nga eh, kamusta ka na? Hindi ka na nakakatawag nitong mga nakaraang araw." "Naging busy lang talaga, Heads. Alam mo na sa ospital." Ang boses na dati nagbibigay sa akin ng aliw, ngayon nagdudulot ito ng pagkasuklam. "Sige, magpahinga ka na. Magkita tayo soon ha, miss na kita. Miss you too, Liz." Ibinaba ko ang telepono.
Hindi na ako magtitiis. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pagtitiis sa kanilang mga kasinungalingan ay may hangganan, at ang hangganan na iyon ay nagsimula na. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa kama, niyakap ako ni Paulo mula sa likod. I'm sorry kung naging abala ako nitong mga nakaraang linggo, mahal, bulong niya. Babawi ako sa'yo. Hindi ako umimik. Pinikit ko lang ang aking mga mata at nagbilang sa aking isipan. 1, 2, 3. Ang bawat numero ay isang araw sa kalendaryo. Isang araw na mas malapit sa aking paghihiganti. Ang matatag na babae ay hindi lang lumalaban. Naghihintay siya. At ako ay maghihintay para sa perpektong sandali. Ang sandali na babagsak ang kanilang mundo tulad ng pagbagsak ng sa akin. Ang kapalaran ay hindi laging tungkol sa kung ano ang ibinibigay sa iyo. Minsan, ito ay tungkol sa kung ano ang babawiin mo. At babawiin ko ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang sayaw sa pagitan ng pagpapanggap at paniniktik. Sa umaga, ako ang masipag na marketing director. Sa gabi, ako ang mapagmahal na asawa. Pero sa bawat libreng sandali ako ay isang investigador. Ang una kong hakbang ay ang paghanap ng tamang abogado. Hindi pwedeng basta-basta. Kailangan ko ng isang taong hindi lang magaling kundi matapang. Isang taong hindi natatakot sa mga family matters. Sa tulong ng isang kasamahan sa trabaho, nahanap ko si attorney Victoria Santos, isang babaeng nasa mga 50 anyos, kilala sa kanyang talas at walang awang diskarte sa korte. Ang kanyang opisina sa Ortigas ay malinis, moderno at malamig, tulad niya. So Mrs. Martinez, sabi niya pagkatapos kong ikuwento ang lahat, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ano ang gusto mong makuha sa kasong ito? Hustisya, sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang hustisya ay isang malawak na salita. Maging tiyak tayo. Gusto mo ba ng pera? Gusto mo ba silang makulong? Gusto mo bang mapahiya sila? Natahimik ako. Ano nga ba ang gusto ko? Gusto kong bawiin ang akin, sabi ko. Ang pera, ang bahay, ang dignidad ko. At gusto kong maramdaman nila ang sakit na pinaramdam nila sa akin, dagdag ko, mas mahina ang boses. Tumango siya. Okay, ngayon malinaw na tayo. Ang unang target nating, sabi ni Attorney Santos, ay ang pera. Diyan sila pinakamahina. Kailangan nating patunayan na ang asawa mo ay gumagamit ng inyong conjugal funds para suportahan ang kanyang kabit at ang kanilang magiging anak. Ito ay tinatawag na economic abuse. Paano natin gagawin yun? Kailangan natin ng mga bank statement, credit card, bills, resibo, lahat ng magpapatunay sa kanyang paglustay. Iyon ang naging misyon ko. Ang pagiging marketing director ko ay may isang bentahe, sanay ako sa data analysis. Sanay akong maghanap ng mga patterns sa mga numero. Gabi-gabi kapag tulog na si Paulo, binubuksan ko ang aming mga online banking accounts. Ang aming joint savings account na pinaghirapan kong punuin ay unti-unting nababawasan. May mga malalaking withdrawal, mga transfer sa mga account na hindi ko kilala. Kinuha ko ang screenshot ng lahat. Sinundan ko ang mga credit card bills, mga bayad sa mga mamahaling restaurant na hindi ko naman napuntahan, mga bayad sa isang baby boutique sa isang mamahaling mall, mga bayad sa mga check-up sa isang OB-GYN hindi ang doktor ko. Ang bawat transaksyon ay isang piraso ng ebidensya, isang pako sa kanilang kabaong. Isang araw umuwi si Paulo na may dalang isang mamahaling baby stroller. Itinago niya ito sa likod ng kanyang kotse. Akala niya hindi ko nakita. Kinagabihan, habang nasa banyo siya, kinuha ko ang resibo mula sa kanyang wallet. Ang petsa kahapon. Ang halaga 10,000 piso. Binayaran gamit ang aming joint credit card. Kinuhanan ko ito ng litrato. Ang pagtataksil nila ay hindi lang emosyonal.
Ito ay pinansyal. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat oras na ginugol ko sa trabaho ay ginagamit pala niya para sa kanyang bagong pamilya. Ang galit sa loob ko ay lalong lumalaki. Pero kailangan kong kontrolin ito. Gagamitin ko ito bilang gasolina para sa aking laban. Magaling sabi ni Attorney Santos nang ipakita ko sa kanya ang lahat ng aking nakalap. Malakas ang kaso natin para sa financial settlement. Pero paano natin sila masasaktan ng mas malalim? Doon pumasok sa isip ko ang isang mas madilim na ideya. Ang trabaho ni Liza, sabi ko, isa siyang nurse. At paano kung mayroon siyang ginawa na labag sa kanyang propesyon, isang bagay na sisira sa kanyang karera? Tumingin sa akin si Attorney Santos. Isang bagong kislap ng respeto ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngayon, nagkakaintindihan na tayo, sabi niya. Dito na pumasok ang tulong ni Kuya Mike. Siya ang aking mga mata at tainga. Pumunta siya sa bahay ni nanay, nagpapanggap na nakikipag-ayos. Patawarin niyo na ako, Naytay. Nagkamali ako ng reaksyon, sabi niya. Ang aming mga magulang na uhaw sa pagkakaisa ng pamilya ay naniwala agad. Sa kanilang mga kwentuhan, sa kanilang mga pag-uusap sa telepono, naririnig ni Kuya Mike ang mga detalye, ang due date ni Liza, ang mga plano nila para sa binyag. Lahat ay itinatala niya. Kuya, maipapakiusap ako, sabi ko sa kanya isang gabi. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa medical history ko sa nakalipas na 3 taon. Bakit basta? May hinala ako. Pumunta si Kuya Mike sa ospital kung saan ako nagpapa-check up. Ang ospital kung saan nagtatrabaho si Liza. Gamit ang isang pekeng authorization letter na ginawa kong nakuha niya ang kopya ng aking medical records. Nang gabing iyon, sinuri namin ang mga ito. Mga resulta ng blood test. Mga ultrasound report. Mga reseta ng doktor. Wala akong makitang mali. Ano ba ang hinahanap mo, Heidi? Tanong ni Kuya. Hindi ko alam, sagot ko puno ng pagkadismaya. Pero hindi ako sumuko. May isa pa akong ideya. Kung ang problema ay hindi sa akin marahil. Kuya, yung kay Paulo. Kaya, anong kay Paulo? Nagpa-test din siya noon. 1 beses lang. Ayaw na niyang ulitin. Ang sabi ng doktor, normal daw ang resulta niya. San yung resulta? Hindi ko alam. Si Liza ang kumuha para sa amin. Para daw hindi na kami maabala. Nagkatinginan kami ni Kuya Mike. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa aming dalawa. Ang pagtataksil ay parang isang anay. Nagsisimula sa isang maliit na butas hanggang sa kainin nito ang buong haligi. At ang haligi ng aking buhay ay matagal na palang bulok. Ang ideya ay umusbong na parang isang masamang damo sa aking isipan. Isang ideyang napakapangit na halos hindi ko kayang bigkasin. Pero ang lahat ng piraso ay tila umaayon dito. Ang pag-ayaw ni Paulo na magpa-test ulit, ang laging pagboboluntaryo ni Liza na asikasuhin ang aming mga medical concerns. Ang 3 taon ng walang katapusang pagkabigo. Kailangan nating makuha ang resulta ng test ni Paulo, sabi ko kay Kuya Mike. Ang kanyang mukha ay seryoso. Paano mas mahigpit ang security sa mga records ng pasyente? Ikaw ang bahala, Kuya, sabi ko. Gawan mo ng paraan. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Alam niya kung gaano ito kahalaga. Si Kuya Mike, sa kabila ng kanyang simpleng trabaho, ay may mga kaibigan sa iba't ibang lugar. Mayroon siyang diskarte na wala ako. Lumipas ang ilang araw ng paghihintay. Bawat araw ay isang pagtitiis. Patuloy ako sa aking pag-arte sa bahay pero ang aking isip ay nasa ospital. Nasa isang folder na nakatago sa isang filing cabinet. Isang folder na maaaring maglaman ng katotohanang babago sa lahat. Isang gabi tumawag si Kuya Mike. Nakuha ko na, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at apurahan. Magkita tayo. Ngayon na. Nagdahilan ako kay Paulo na may emergency sa trabaho. Nagkita kami ni Kuya sa isang madilim na parking lot ng isang fast food chain. Hindi siya bumaba sa kanyang motor.
Iniabot niya sa akin ang isang brown envelope. Walang salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi para sa akin kundi para sa akin. Salamat kuya, sabi ko. Basahin mo, sabi niya. At pagkatapos sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin. Kahit ano, Heidi. Kahit ano. Umalis na siya. Ang tunog ng kanyang motor ay mabilis na naglaho sa gabi. Hindi ko binuksan ang envelope sa kotse. Nag-drive ako papunta sa isang lugar na tahimik, isang parke. Sa ilalim ng liwanag ng isang poste, pinatay ko ang makina. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang selyo. Sa loob may isang pirasong papel, isang laboratory report. Ang pangalan ng pasyente, Paulo Martinez. Ang petsa, 3 taon na ang nakalipas. Ang pagsusuri, semen analysis. Binasa ko ang mga numero, ang mga teknikal na salita, at sa dulo ang konklusyon ng doktor. Isang salita. Azoospermia. 0 sperm count. Sterility. Si Paulo. Siya ang may problema. Hindi ako. Siya. Ang papel ay nahulog mula sa aking mga kamay. Napasandal ako sa upuan. Tumingala ako sa madilim na langit. Hindi ako umiyak. Ang naramdaman ko ay hindi sakit. Ito ay isang pagsabog. Isang pagsabog ng lahat ng emosyon. Nang sabay-sabay. Galit. Pagkabigla. At isang nakakakilabot na paglaya. 3 taon. 3 taon ng mga tableta, mga injection at mga masasakit na procedure. 3 taon ng pag-iyak sa gabi sinisisi ang sarili kong katawan. 3 taon ng pakiramdam na ako ay kulang, na ako ay depektibo. 3 taon ng mga tingin ng awa mula sa aking pamilya. At lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Isang masalimuot at napakawalang awang kasinungalingan. Naalala ko ang araw na iyon. Nang makuha namin ang resulta, si Liza ang nag-abot sa amin ng isang kaparehong papel. Heads pao, heto na, sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa. Normal ang resulta ni Paulo. Sa'yo, Heidi. May kailangan lang tayong ayusin. Naniwala ako. Naniwala kami. Paano kami hindi maniniwala? Siya ang aming matalik na kaibigan. Isa siyang nurse. Siya ang aming pinagkakatiwalaan. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa kaysa sa pagnanakaw. Mas malalim pa kaysa sa pangaagaw ng asawa. Ito ay isang pag-atake sa aking pagkababae. Isang psikolohikal na torture. Sinira nila ako mula sa loob. Ginawa nila akong bilanggo sa sarili kong katawan, sa sarili kong isipan. Para saan? Para itago ang kanyang kahihiyan. Para magkaroon sila ng dahilan para maging malapit sa isa't isa. Ang kasamaan nila ay walang hangganan. Pinulot ko ang papel. Ito na ang huling pako. Ang ebidensyang wawasak hindi lang sa kanilang relasyon, kundi sa kanilang buong pagkatao. Ang krimen ni Paulo ay ang pagtatago ng katotohanan. Ang krimen ni Liza ay mas mabigat. Falsification of medical records. Medical malpractice. Isang bagay na tatapos sa kanyang karera at posibleng magpakulong sa kanya. Umuwi ako ng gabing iyon na may bagong anyo ng determinasyon. Ang aking misyon ay hindi na lang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking buhay. Ang 3 taon ninakaw nila sa akin. Hindi ko na iyon maibabalik, pero sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat segundo nito. Kinaumagahan, kinausap ko si Attorney Santos. Ipinadala ko sa kanya ang kopya ng tunay na resulta. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim sa kabilang linya. Heidi, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa dati. This changes everything. Alam ko, sabi ko, this is no longer just a civil case. This is a criminal case. Maraming pwedeng isampa dito. Gawin ninyo ang lahat, sabi ko. Wala akong ititira sa kanila.
Doon sa aming pag-uusap, nabuo ang huling bahagi ng aming plano. Ang huling akto ng aming dula. Ang paghihiganti ko ay hindi magaganap sa isang tahimik na opisina ng abogado o sa isang malamig na korte. Gagawin ko ito sa paraang sinimulan nila. Sa isang party. Sa isang selebrasyon. Lilikha ako ng isang perpektong entablado. At sa entabladong iyon sa harap ng lahat ng taong naging bahagi ng kanilang panloloko, ilalabas ko ang lahat ng kanilang mga sikreto. Isang-isa, ang matatag na babae ay hindi lang basta lumalaban. Nagdidikta siya ng mga patakaran ng laban. At ang laban na ito ay magtatapos sa aking mga termino. Hindi na ako magtitiis sa dilim. Oras na para sindihan ang lahat ng ilaw at hayaang masilaw ang lahat sa liwanag ng katotohanan. Ang kanilang kapalaran ay nasa aking mga kamay na, at ang karma ay malapit ng maningil. Ang ideya ay isinilang mula sa apoy ng aking galit, isang ideyang mapangahas dramatiko at napakapanganib. Pero para sa akin, ito ang tanging paraan. Ang kanilang pagtataksil ay ginawa sa harap ng publiko, kaya't ang kanilang pagbagsak ay dapat ding masaksihan ng lahat. Isang mata sa mata. Isang kahihiyan para sa isang kahihiyan. Heidi, sigurado ka ba dito? Tanong ni Attorney Santos. Nag-uusap kami sa kanyang opisina kasama si Kuya Mike. Inilatag ko sa kanila ang aking plano. Isang malaking party para sa kanila, hindi ba masyadong theatrical? Eksakto, sabi ko. Gusto kong maging theatrical. Gusto kong bigyan sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Si Kuya Mike ay napangiti. Gusto ko yan. Isang huling hirit. Si Attorney Santos naman ay nag-isip ng malalim. May legal na panganib dito, sabi niya. Public humiliation. Pwede nila tayong balikan. Handa ako, sabi ko. At sa oras na ilabas natin ang lahat ng ebidensya, sa tingin ko mas malaki ang magiging problema nila kaysa sa pagsampa ng kaso sa akin. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pumayag siya. Sige, sabi niya. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Bawat detalye ay dapat perpekto. Ang unang hakbang ay ang paglalatag ng pain. Kinagabihan, hinarap ko si Paulo. Pinili ko ang sandali na pagod siya at hindi nag-iisip ng maigi. Umupo ako sa tabi niya sa sofa. Ang aking mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at pagtanggap. Paulo, simula ko. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin nag-aalala nitong mga nakaraang linggo. Nag-iisip ako. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong may mali. Alam kong may nagbago sa'yo. Nakita ko ang panik sa kanyang mga mata. Heidi, anong sinasabi mo? Huwag ka nang magsinungaling, Paulo. Please. Pagod na ako, sabi ko. Hinayaan kong tumulo ang ilang peking luha. Nakita ko ang mga resibo. Ang mga tawag. Hindi ako tanga. Doon umamin siya. Pero isang bahagi lang ng katotohanan. I'm sorry, Heidi. I'm so sorry, sabi niya umiiyak na rin. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Hindi niya binanggit si Liza. Sino siya? Tanong ko. Natahimik siya. Hindi na mahalaga yon, sabi ko. Ang mahalaga kung ano ang gagawin natin ngayon. Anong gusto mong gawin? Handa akong gawin ang lahat para maayos to. Buntis ba siya? Tanong ko ng diretsahan. Tumango siya, hindi makatingin sa akin. Iyon ang hudyat. Kung ganoon, sabi ko, humihinga ng malalim. Kailangan nating gawin ang tama. Hindi kita iiwan, Heidi. Ikaw ang mahal ko. Hindi ito tungkol dyan, Paolo. May isang bata na madadamay. Isang inosenteng bata. Kaya, naisip ko, para matigil na ang lahat ng gulo, kailangan nating harapin ito bilang isang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Mag-uusap tayo. Ikaw, ako, at siya. Aayusin natin ito, sabi ko. At para ipakita sa lahat na kaya nating lampasan ito, naisip ko.
na ako na ang mag-oorganisa ng isang tunay na baby shower para sa kanya. Napatitig siya sa akin hindi makapaniwala. Gagawin mo yon? Oo, sabi ko. Para sa bata. Para sa kapayapaan nating lahat. Ang aking alok ay isang obra maestra ng manipulasyon. Apela sa kanyang guilt. Apela sa kanyang pagnanais na ayusin ang lahat ng walang gulo. At apela sa kanyang ego. Kinagat niya ang pain, buong buo. Niyakap niya ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Heidi. You are an angel. Isang anghel ng paghihiganti. Kinabukasan, kinausap niya si Liza. Sa simula naghinala si Liza. Masyadong maganda para maging totoo. Pero nakumbinsi siya ni Paulo. Ang kanilang kasakiman at arugansya ang nagbulag sa kanila. Akala nila, nanalo na sila. Akala nila nakuha na nila ang lahat ng pera ang bata. At ngayon pati ang aking bendisyon, pumayag sila. Nagsimula na ang paghahanda. Ang paghahanda para sa pinakamalaking party ng kanilang buhay. Ang magiging katapusan ng lahat. Ako mismo ang nag-organisa. Pinili ko ang isang mamahaling events place. Nag-hire ako ng pinakamagaling na caterer. Nagpadala ako ng mga eleganteng imbitasyon. Ang budget, walang limitasyon. Ginamit ko ang pera mula sa aming joint account. Ang pera ko, ang huling beses na gagastusin nila ito. Inimbitahan ko ang lahat. Ang buong pamilya namin. Ang mga kaibigan namin. Ang mga kasamahan ko sa trabaho. Ang mga kasamahan ni Liza sa ospital. Ang mga kasamahan ni Paulo sa music industry. Isang grand audience para sa aming grand finale. Lahat ay humanga sa aking kabutihan. Ang bait mo talaga, Heidi. Isang santo. Ngumiti lang ako habang abala ako sa pag-oorganisa si attorney. Santos naman ay abala sa paghahanda ng mga legal na dokumento. Mga kopya ng lahat ng ebidensya nakaayos sa mga folder, mga summons na ihahain sa tamang oras. Si Kuya Mike ang aking floor director. Siya ang bahala sa technical na aspeto, ang malaking screen, ang sound system, ang mga nakatagong kamera. Ang mga araw bago ang party ay puno ng tensyon. Si Paulo at Liza ay lalong naging kampante. Madalas na silang magkasama, hindi na nagtatago. Ang aking pamilya ay nagsimulang tratuhin ako na parang isang bayani, isang martir. Tama ang ginawa mo, anak. Iyan ang marangal na gawin. Ang kanilang mga papuri ay parang mga tinik. Pero tiniis ko. Hindi na ako magtitiis. Malapit na. Ang aking pagtitiis ay malapit nang matapos. Sa bisperas ng party, tumayo ako sa balkonahe ng aming bahay. Tumingin ako sa madilim na langit. Kinabukasan ang lahat ng maskara ay babagsak. Ang lahat ng sikreto ay mabubunyag. Kinabukasan, haharapin nila ang kanilang karma. Ang kapalaran na sila mismo ang gumawa. Ang matatag na babae ay hindi natatakot sa bagyo. Minsan, siya mismo ang bagyo. At ako ang bagyong paparating. Isang bagyong lilinis sa lahat ng dumi. Isang bagyong hindi mag-iiwan ng kahit anong nakatayo. Ang gabi ng party ay dumating. Ang events place ay napuno ng ilaw, bulaklak at malamyos na musika. Lahat ay perpekto. Lahat ay elegante. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong pagwasak. Sinalubong ko ang bawat bisita na may ngiti sa aking labi. Isang ngiting sinanay ko, isang ngiting nakakubli sa bagyong namumuo sa loob ko. Congratulations, sabi nila sa akin. Salamat sa pag-unawa mo. You're such a strong woman. Tumango lang ako at nagpasalamat. Kung alam lang nila ang tunay na kahulugan ng lakas na iyon. Dumating ang guest of honor. Si Paulo suot ang kanyang pinakamagandang suit at si Liza sa isang maternity dress na nagpapakita ng kanyang malaking tiyan. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Para silang isang hari at reyna na ipinagdiriwang ang kanilang pagkapanalo. Lumapit sila sa akin. Niyakap ako ni Liza.
Head, salamat dito. Sobra bulong niya. Ang kanyang yakap ay parang isang ahas na pumupulupot sa akin. Para sa inyo, sagot ko. Para sa pamilya. Dumating ang aking pamilya. Si nanay at tatay, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Ito ang tama, anak, sabi ni nanay, hinahaplos ang aking braso. Ang pagpapatawad ang pinakamahalaga. Opo, nay, sabi ko. Mamaya po, may espesyal akong pasasalamat para sa inyo. Hindi niya naintindihan ang panganib sa aking mga salita. Si Kuya Mike lang ang nakakaalam. Tumango siya sa akin mula sa malayo, isang hudyat na lahat ay handa na. Ang party ay nagpatuloy. Ang mga tao ay kumain, uminom at nagtawanan. Ang tunog ng kanilang kasiyahan ay parang isang insulto sa aking pandinig. Bawat minuto ay isang pagtitiis. Bawat ngiti ay isang pagsisikap. Pinanood ko sila. Pinanood ko kung paano hawakan ni Paulo ang likod ni Liza. Pinanood ko kung paano magkwentuhan ang nanay ko at si Liza na parang sila ang tunay na mag-ina. Pinanood ko ang lahat ng mga taong kinunsinti ang kanilang pagtataksil. At tinandaan ko ang kanilang mga mukha. Sa isang sulok nakita ko si Attorney Santos. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na damit, tahimik na nagmamasid. Nang magtama ang aming mga mata, bahagya siyang tumango. Oras na. Naglakad ako papunta sa maliit na entablado kung saan naroon ang sound system. Kinuha ko ang mikropono. Good evening, everyone, sabi ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang lahat ay natahimik at bumaling sa akin. Ang lahat ng mga mata ay nasa akin. Ito na. Ang sandaling hinihintay ko. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula ko ang aking boses ay kalmado at matamis. Nandito tayo para ipagdiwang ang isang bagong buhay. Isang bagong simula. Tumingin ako kina Paulo at Liza. Nakangiti sila sa aking nag-aabang ng aking mga papuri. Ang pag-ibig ay isang mahiwagang bagay. Minsan dumarating ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon. At minsan kailangan nating maging matapang para tanggapin ito. Nagpalakpakan ang mga tao sumasang-ayon sa aking marangal na mga salita. Bago nating ibigay ang ating mga regalo para sa baby, may isang sorpresa pa ako para sa ating future parents, sabi ko. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng pananabik. Isang maliit na video presentation, isang pagbabalik tanaw sa kanilang love story, at sa lahat ng tulong na natanggap nila para marating ang gabing ito. Sumenyas ako kay Kuya Mike na nasa sound booth sa likod. Ang mga ilaw ay humina. Ang malaking puting screen sa likod ng entablado ay umilaw. Ang lahat ay nakatingin dito, nag-aabang ng mga matatamis na litrato. Pero hindi iyon ang lumabas. Ang unang lumabas sa screen ay hindi isang litrato. Ito ay isang dokumento, isang bank statement. Ang pangalan sa itaas, Heidi at Paulo Martinez, Joint Savings Account. Ang mga numero ay malinaw. Ang mga petsa. Ang mga withdrawal. Mga malalaking halaga na may mga description, baby boutique, OBGYN clinic, jewelry store. Narinig ko ang mga bulungan mula sa mga bisita. Pagkalito, ang pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo. Pagpapatuloy ko sa mikropono, ang aking boses ay nagsisimula ng magkaroon ng lamig. At ako bilang asawa ay nagbigay ng aking buong suporta. Ang ngiti sa mukha ni Paulo ay nawala. Napalitan ito ng pagkatulala. Si Liza ay napahawak sa kanyang braso. Ang imahe sa screen ay nagbago. Ngayon, isa itong kopya ng isang resibo. Ang baby stroller na binili ni Paulo. Ang petsa. Ang halaga. Isang regalo, sabi ko. Mula sa perang pinaghirapan ko. Para sa anak na hindi sa akin. Ang mga bulungan ay lumakas. Ang mga tao ay nagsisimulang magkatinginan. Pero ang suporta ay hindi lang pinansyal. Diba? Tanong ko. Nandyan din ang suportang emosyonal. At ang suportang medikal. Ang susunod na lumabas sa screen ay isang medical report. Ang pangalan, Heidi Martinez.
Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong magkaanak. Uminom ako ng gamot. Nagtiis ako sa mga karayom. Sinisi ko ang aking sarili dahil ayon sa mga resulta, ako ang may problema. Pagkatapos, isang pangalawang medical report ang lumabas sa tabi nito. Ang pangalan, Paulo Martinez. Ang tunay na resulta, naka-highlight ang isang salita, azoospermia. Pero ang totoo pala, sabi ko, ang aking boses ay matigas na parang bakal. Ay hindi pala ako ang may problema. Ito pala ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang itinago sa akin sa tulong ng isang tapat na kaibigan na nagtatrabaho sa ospital. Tumingin ako ng diretsyo kay Liza. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga katrabaho mula sa ospital ay nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala. Bakit, tanong ko na parang kausap ko ang buong mundo? Bakit kailangang gawin ang lahat ng ito? Ang huling ebidensya. Ang screen ay naging itim at pagkatapos ay isang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang audio recording. Ang boses ng nanay ko malinaw na malinaw. Hayaan mo na, Liza. Ang mahalaga, magkakaapo na ako. Si Heidi naman, malakas yan. Makakahanap din yan ng paraan para maging masaya. Ang boses ni Liza. Pero tita, paano kung malaman niya ang totoo tungkol sa mga resulta? Ang boses ulit ni nanay. Hindi niya malalaman. Basta, manahimik ka lang. Tayo-tayo lang ang nakakaalam nito. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa nanay ko. Siya ay nakatayo, nakatulala na parang tinamaan ng kidlat. Si tatay sa tabi niya ay napaupo, hawak ang kanyang dibdib. Ang aking mga tita at tito, ang aking mga pinsan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Ang pamilyang akala niya ay nasa panig niya ay siya na ngayong hukom. Isang sorpresa, di ba? Sabi ko sa mikropono. Ito ang tunay na baby shower. Isang paglalantad sa lahat ng mga sikreto. Binitiwan ko ang mikropono. Ang malakas na tunog ng pagbagsak nito ay ang hudyat. Ang katahimikan ay nabasag. Nagsimula ang kaguluhan, mga sigawan, mga tanong, mga pag-iyak. Si Liza ay humagulgol, tinatakpan ng kanyang tiyan na parang kaya nitong protektahan siya mula sa katotohanan. Si Paulo ay sinubukang lumapit sa akin. Heidi, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Pero hinarangan siya ni Kuya Mike. Wala ka nang dapat ipaliwanag, hayop ka. Sabi ng kuya ko, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nagsimulang mag-walk out ang mga bisita. Ang iba ay lumalapit sa akin para mag-sorry. Ang iba ay lumalayo, ayaw madamay. Ang perpektong party ay naging isang eksena mula sa impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan. Hindi sila mga bisita. Sila ay nakasuot ng formal na damit at may dalang mga folder. Sa unahan nila si Attorney Victoria Santos. Naglakad siya na parang isang general na papasok sa isang nasakop na teritoryo. Ang ingay ay humina. Ang lahat ay napatingin sa kanila. "Good evening," sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad, hindi nangangailangan ng mikropono. Paulo Martinez, Liza Paredes. Napatigil ang dalawa. Tumingin sila na parang mga hayop na nasukol. "May dala kaming imbitasyon para sa inyo," pagpapatuloy ni Attorney Santos, may bahid ng sarkasmo. Isang imbitasyon mula sa korte. Isa-isang iniabot ng kanyang mga staff ang mga sobre. Isang sobre para kay Paulo. Ang kaso, adultery at economic abuse. Isang sobre para kay Liza. Ang kaso, adultery, falsification of medical records at malpractice. At isang huling sobre. Naglakad si Attorney Santos papunta sa table ng aking pamilya. Iniabot niya ito sa nanay ko. "Elena Martinez, para sa'yo."
Conspiracy to commit fraud. Ang huling hibla ng lakas ng nanay ko ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, humahagulgol, paulit-ulit na sinasabi ang patawad anak, patawad. Pero ang mga salita niya ay nawalan na ng kahulugan. Ang karma ay hindi isang abstract na konsepto. Ngayong gabi ito ay isang opisyal na dokumento selyado ng batas. Tinalikuran ko na ang eksena. Tapos na ang aking papel sa dulang ito. Naglakad ako papalayo-palayo sa mga durog na tao, palayo sa mga basag na relasyon. Hinawi ng mga tao ang daan para sa akin. Ang kanilang mga tingin ay halo-halong awa, paghanga at takot. Hindi ko sila pinansin. Ang tanging gusto ko lang ay ang makalabas, ang makahinga. Paglabas ko sa events place, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng kalayaan. Hindi ito matamis. Mayroon itong bahid ng pait ng abo at usok. Pero ito ay tunay. Ang mga sumunod na linggo ay naging mabilis. Ang kwento ay kumalat, naging balita. Si Liza ay agad na sinuspinde sa ospital at nahaharap sa pagkatanggal ng kanyang lisensya. Ang music career ni Paulo ay namatay, bago pa man ito tuluyang sumikat. Walang gustong kumuha sa isang taong may ganoong reputasyon. Ang pamilya ko ay tuluyan ng nawasak. Si tatay ay hindi na kinikibo si nanay. Ang aking mga tita at tito ay umiiwas sa kanila. Ang kahihiyan ay isang lason na sumira sa pundasyon ng aming pamilya. Hindi na ako bumalik sa bahay namin ni Paulo. Ipinabenta ko ito kasama ang lahat ng laman. Tumira ako sa isang maliit na apartment kung saan sinimulan kong buuin muli ang aking buhay. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Kailangan ko ng bagong simula. Ginamit ko ang aking karanasan at mga koneksyon para magtayo ng sarili kong maliit na marketing consultancy firm. Ang kaso sa korte ay hindi na umabot sa mahabang paglilitis. Dahil sa bigat ng ebidensya, pinayuhan sila ng kanilang mga abogado na pumasok sa isang plea bargain. Umamin sila sa kanilang mga kasalanan kapalit ng mas mababang parusa. Si Liza ay nakulong ng ilang taon. Ang sanggol ay ipinanganak habang siya ay nasa kulungan at inalagaan ng kanyang sariling pamilya. Si Paulo ay binigyan ng probation at inutusang bayaran ang lahat ng perang ninakaw niya sa akin. Isang utang na marahil ay hindi niya mababayaran sa buong buhay niya. Si nanay, dahil sa kanyang edad, ay binigyan ng community service. Pero ang kanyang tunay na parusa ay ang pag-iwas ng kanyang mga anak at ang habambuhay na pagsisisi. Isang taon ang lumipas. Nakatayo ako sa bintana ng bago kong opisina, tanaw ang abalang syudad. Ang aking kumpanya ay unti-unting lumalaki. Ako ay abala, masaya, payapa, naging isa akong matatag na babae. Isang babaeng binuo hindi ng pag-ibig ng iba kundi ng pagmamahal sa sarili. Minsan, sinusubukan akong tawagan ng aking pamilya. Hindi ko sinasagot, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong paghilumin ang mga sugat na sila mismo ang gumawa. Ang pagpapatawad ay darating. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, ang kapayapaan ng aking sarili, ang aking prioridad. Ang paghihiganti ay isang mapait na gamot. Gumagaling ka pero may pait na naiiwan sa iyong dila. Walang tunay na tagumpay sa pagkawasak ng iba. Ang tunay na tagumpay ay ang makita mong kaya mong tumayo muli mas matatag kaysa dati. Sinira nila ang tahanan ko, pero binigyan nila ako ng pagkakataong itayo ang sarili ko. Ang paghihiganti ko ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang sarili kong pagbangon. Ang kapalaran ko ay hindi pala ang maging isang asawa o ina, kundi ang maging malaya. Malaya mula sa kanilang mga kasinungalingan. Malaya mula sa sakit ng nakaraan. At malaya para isulat ang sarili kong kwento, sa sarili kong mga termino. Hindi na ako magtitiis. At sa wakas, totoo na yon.